lamig. Akala ko parang spring lang. Kaya nga. Akala ko pang bagyo lang pero... Nanginginig na po yung bits. Ano? Makatawa. Hindi ba bits yan? Ay, na. Okay. Hi, my name is Jelai and welcome back to our channel. In today's video, I'll share with you guys our trip to Taiwan that's specially designed for our Lola. It's not my first time in Taiwan, but it is my first time with my grandma and relatives. Yung una kong punta, kasama ko mga kaibigan ko. Pero syempre, packed yung itinerary namin nun. Maraming lakaran, kaya ito, mas nakadesign siya para sa lola ko. Easy to walk or less steps, my services, at within reach lang ang mga pupuntahan. For day 1, we are flying from Manila, Naiya International Airport via Cebu Pacific. At tingnan nyo naman, nagulat kami sa nilagay niyang name tag sa maleta niya. Photo booth picture niya po, opo. Anyways, sa pag-check-in nyo, pwede na kayong mag-request ng wheelchair or assistance. Pero dahil mataas po ang Simba's pride ng lola nyo, hindi po siya nag-ask ng wheelchair at mahaba-haba po ang nilakad niya papunta sa gate. Excited din siya actually though minu-minuto naman namin siyang tinatanong if okay lang siya. Our flight was around 2.5 hours. When we arrived in Taipei, gandang-ganda kami sa airport nila. Doon na din kami nakapagpapalit ng pera kasi medyo last minute na din yung trip na to. Diba yung iba nagpapapalit sa Pilipinas ahead of time or sa mga palitan sa Manila or Bangkok. Surprisingly, buo pa rin ang photo booth picture ni Lola. Matibay, 9 out of 10, may onti lang pilas. If you're wondering about our Wi-Fi, we got an eSIM via Klook. Ang maganda dito, yung individual phone nyo, may sarili na siyang cellular data. Pwede nyo na siyang bilhin ahead, i-activate nyo lang siya pagdating sa destination nyo. Pero i-double check nyo pa rin before booking kasi hindi siya compatible sa lahat ng model ng phone. But definitely get an eSIM or pocket Wi-Fi kasi importante siya for navigating around the city and reaching each other. There's 7 of us in total. We booked a service via Klook nang pipick up sa amin sa airport to our Airbnb. Kasama na din dito yung pabalik namin for our last day. Sana di nakakunot noo. Gutom na yan. Naghahanap ng Jollibee sa Taiwan. Prices may vary. Our trip was Feb 2025. Maganda yung ride namin and comfortable. Although may language barrier, na-feel naman namin na very hospitable yung driver namin. Then finally, we arrived at our Airbnb. Ang kagandahan sa Airbnb namin, bukod sa easy to reach ang contact person namin at cozy yung lugar, halos andun na lahat ng kailangan namin sa bahay. Wi-Fi, enough bed, water filter, vacuum, dryer, hot water, meron din projector as our TV, at marami pang iba. Are you doing something weird in there? I believe ang pinaka-importanteng aspect ng trip namin na to na Lola-friendly ay ang location ng tirahan namin, which is our chosen Airbnb na malapit sa maraming puntahan. Kailangan maraming magagawa around the area para kapag hindi feel ni Lola na lumayo or lumabas, marami pa rin kaming magagalaan at marami pa rin siyang mabibilhan sa surrounding area. Within reach lang din yung mga convenience stores. Dalawa nga actually, isang 7-Eleven at isang Family Mart sa baba. Across the street naman, meron Starbucks. Halos tuwing gabi marami din elderly vendors na nagtitinda ng iba-ibang pagkain kagaya ng chestnuts at malalaking prutas. Na-enjoy to ni Lola. At ang pinaka-reason namin sa pagpili ng Airbnb na to, mga 4 to 5 minutes walk lang siya sa Ximending, kung saan nandoon yung mga street food, iba-ibang shop. May Don Quixote din, na easy lang din kay Lola malakad. Oh my, ito yung akin. I told you!
If may baon kayong wheelchair for your grandparents or parents or to anyone who needs it, I believe kaya naman din. Kasi sobrang lapit at maayos naman ang mga sidewalk. But for our day 1, ayun na nga, dahil hindi nag-ask si Lola ng wheelchair sa airport, pagod na pagod siya at natulog siya buong day sa Airbnb. While she was sleeping, kasama naman ni Lola si Julia, my cousin, na pagod din. So habang natutulog si Lola, nag-ikot muna kami sa Ximending. Ang maganda naman dito, bukod syempre sa nakaikot kami, nakapag-canvas din kami ng mga areas na magugustuhan ni Lola. Sobrang daming street food. Tinapay lang. Okay na? Nakakatawa kasi late na nagising si Lola at akala namin nag-fit check lang siya for our day 2. May matcha yung dami. Pero yun pala, akala niya, umaga na. Kaya sabi, tara na. Lang mga 11 o'clock. Dahil late na, sa baba na lang namin siya nadala. Luckily, maraming elderly vendors na nagtitinda ng prutas, kaya natuwa si Lola. Nakabili pa siya ng isang higanting atis. Ikalisi at ang kanyang itlog. Rar. Nakapag 7-Eleven din siya at nakapag-snacks. At dahil mahaba-haba ang araw niya, solved na siya dito. For our day 2, dito nakalaan yung book tour namin. Ito yung tour na binook namin via Facebook. Super last minute din ang pag-book ng tour na to. Nakita lang siya ng tito ko sa Facebook at reliable naman siya dahil marami siyang reviews ng mga legitimate profiles ng mga Filipino families. Very accommodating din si Sir. At ang unang schedule for today ay ang pagbisita sa Chiang Kai-shek. Request talaga nila Lola na may mapuntahan na at least isang historical building or national monument. And perfect ang Chiang Kai-shek kasi malawak, relaxing at malamig. Maganda din mag-picture. Itutok mo yung taas. Ako naman disrespectful. Ginagawa mo pa rin. Sabi mo eh. Hindi ko pwede yan. Ako nga. Ako na lang yung kunin mo. Our next stop was Taipei 101. Pumunta ka ba talaga sa Taiwan kung hindi ka bumisita sa Taipei 101? Gusto sana namin ipakita ang view sa tuktok kay Lola, kaso zero visibility noong mga panahon na yon. Despite this, na-enjoy naman nila ang souvenir shops, food court, at pag-ikot sa grocery area. Next stop ay ang Jufen. Ito yung isa sa pinaka na-enjoy din ni Lola kasi marami din mga iba't ibang pagkain at kutkutin. Bukod sa mga street foods gaya ng tanghulu, meron din ice cream rolls, mga tusok-tusok na seafood, may mga souvenir shops at clothing stores. If gusto nyo mamili ng magnets, packets ng mga snacks na pasalubong, mura-mura dito sa Jufen kumpara sa Ximending. So, ilang layers ang damit mo? 3 with raincoat na yun. As yung layer ng pambaba mo. Yung pangbaba ko po ay yoga pants lang po. Isang Sobrang layer. nipis. I-stretch. Oo. Lagyan mo ng flashlight, makikita mo ng panty ko. Gano'n. Diyos ko po. Joke lang. So, wag po kayo magpa-flashlight sa mga naka-yoga pants. Lamig. Ang cute ng raincoat kasi meron siyang visor. Ay,
Ay, oo, may hood siya. Ay, Hindi pala siya shoe. Ngayon mo lang nalaman? oo nga no. Umuulang kami, hindi ko nararamdaman. Ito kasi yung gamit ko eh. Meron na isa. Nice So, one. dalawa. Ako rin meron na isa. Fish. Naku, bawal ko nga ito sa And that's our outfit of the day. And our parents. Ikaw? Kayo. Wala lang. Hi lang. Sabi sa vlog namin. Pag sa labas. Maganda naman kayo eh. Ay. Usually sa trip, naglalaan talaga kami ng araw kung saan namin gustong bumalik. Kumbaga freestyle day. At dahil hindi namin nasuyod ang Ximending, nilaan namin ang araw na to sa pag-ikot-ikot sa Ximending. At para na din kay Lola na hindi nakaikot noong day 1 dito. Sorry, di ko kayang basahin yung store name, pero super welcoming and hospitable ng seller dito. Super Lola friendly. Kaya naman marami kaming nabili sa tindahan na to na souvenir. Overall, sobrang saya ng trip na to. Hindi man siya super packed, pero perfect siya for Lola. At yun naman talaga ang goal. Lola, papakita ko kayo ng karosana. Traveling with grandparents may mean fewer steps and mas maraming pahinga, but it also means more stories, more laughter, and memories. So don't be afraid to take it slow with your loved ones. Kung nagpaplano kayo mag-travel kasama ng lola, lolo, or parents nyo, I hope this video helps you see that it is possible and it's very much worth it. Thank you for watching and I'll see you next time. Bye! Don't forget to hit like and subscribe to my channel for more videos, please. Thanks for watching!